Hello, magandang buhay sa inyong lahat mga kaibigan. Nasaan man kayong parte ng mundong ito, binabati kayo ni disipulo ng isang magandang buhay. So mga kaibigan, ang ating topic ngayon is kung paano mag-transfer ng punlang sili sa ating paso, no? Although yung ating ginamit dito is yung plastic na pinaglalagyan ng ating mga halaman. Yan. Pero unang-una sa lahat, dapat siyempre i-prepare natin yung lupang paglilipatan. So ayang lupa pala na yan guys, ano na yan, mga ilang linggo na yan na nakalagay dyan, nakasilid dyan sa sako, and then from time to time binabasa po natin yan, dinidiligan natin yan para hindi masyadong magbuo-buo at hindi maging matigas yung lupa. At parang yung lupa niya is malambot pa rin, loam pa rin, at nananatili na maitim yung kanyang kulay. So ayan na nga guys, ayan, naglalagay na tayo ng ating lupa para i-transfer na natin yung punla nating sili. Yan. Ang sili guys, ano yan, masilan din guys na halaman yan. Kaya mas mainam kapag ka nag-transfer tayo ng ating punla na sili, mas maganda kung yung panahon is hapon na hapon. Yung wala na siyang init. Yan. Kasi madali guys malanta ang sili. So ayan nga guys, patuloy pa rin tayo sa paglipat ng ating lupa. Pero mapapansin nyo guys, yung ating lupa is talagang napakataba kasi napakaitim ng kanyang kulay. Yan. Paano ba naman yung mga basura sa kusina, like mga pinagbalatan ng mga gulay, no? Halimbawa mga saging, balat ng saging, balat ng iba't ibang uri ng prutas, mga pinag leftover na, yung mga tira-tira ng mga gulay. So pinagsama-sama yan guys, and then tinakpan ng lupa para sa pagtagal ng panahon maging lupa na rin siya, kaya napaka-organic ng ating pataba. So kahit hindi na tayo maglagay ng pataba, for sure magiging maganda yung ating halaman. At syempre kapag naglalagay tayo guys ng mga lupa sa ating paglalagyan sa paso, syempre hindi natin maiwasan na magkaroon guys ng mga laglag. So mas maganda yung kinikilusan natin is malinis, no? Para makabelo tayo ng ating galaw. Yan. So may love shout out pala sa mga mahilig din dyan magtanim. Ayan guys, pinakita ko na sa inyo yung ating punla na sili. Ayan. Mas maganda guys kasi yung mayroon tayong mga tanim sa gilid ng ating bahay, para maliban sa yan ay ginagawa nating libangan, ano? Yan guys ay napakahalaga guys na mayroon tayong tanim, dahil hindi na tayo bibili sa palengke. So ngayon marami akong tinanim na mga pechay at kung ano-ano pa guys na magagamit natin sa pangailangan sa kusina. So ganyan pala guys yung ating pagtanim ng pag-transfer ng halaman na sili. Ayan, binubunot natin guys. Siyempre mas maganda kung kasama yung lupa sa bunot, sa ugat, no? Sa pag binunot natin kasama yung lupa. Ayan, para siguradong hindi siya mamatay or malanta. Ayan. Ayan guys, kung napapansin ninyo, ang isang paso, ang laman niyan is 5. Gawa ng marami yung ating pananim, kaunti lang yung paso natin paglalagyan. So ginawa na natin yung 5 yung bawat paso, para pag sakaling medyo malaki na siya, harvest na natin siya guys. Pwede natin siyang
ihalo sa ating tinula, no? Kung magluluto tayo ng tinula, so kuha na tayo dyan sa mga dahon ng sili na ating pong tinanim. So ganun lang guys ang sili ilipat. Napakasimple at napakadali lang naman. At tandaan guys, kapag ka maglilipat kayo, yung pahapon na, hindi yung umaga, kasi lalo na kung mainit yung panahon, masilang guys yung sili, sayang naman, mamamatay po siya pag nasubrahan siya ng init. So mas mainam yung pahapon na tayo mag-transfer ng ating halaman. So kung nakikita nyo guys, yung pagtatanim ng sili ay napakadali lang naman. Gawa lang tayo ng butas na sa pamagitan ng pagtusok na ating daliri sa lupa, and then isusunod na natin guys na yung pagtatanim ng sili. So ganun lang guys kadali. Mas maganda guys kung sipagan natin na magdilig, no? Para hindi malanta yung ating mga pananim, lalong lalo na ngayong pa-summer na. Yan, ibig sabihin painit na ang panahon, mas maganda kung lagi siyang nagdidiligan. So ayan na nga guys yung ating mga nilipat. Ano na siya guys, 3 araw na siya mula ng ating ilipat. So nakikita nyo guys, is talagang buhay na, hindi na siya malalanta. Ayan pa pala guys yung iba nating mga tanim na pechay, nakabitin lang sa ating grills. So mainam kasi guys na mayroon talaga tayong mga tanim. Kung makikita nyo guys, marami yung tanim natin sa paso, kasi yung purpose niya, pag medyo malaki-laki na, babawasan na natin guys yan na pechay, no? Hindi na siya siksikan. Ang magtitira lang tayo ng 1 o 2 puno. Yan, para tumaba na sila ng mabuti. Pero dahil nga marami tayong pechay, kaya ginawa natin ganon. So guys, marami pong salamat pala sa palagi ninyong panonood ng aking mga video. God bless po pala sa inyong lahat mga kaibigan. Bye bye.